Diyos marhay na aldaw po sa Indogabos. Welcome po sa first episode kan sa tuyang programa ang I Love You Sabado na madadalan asin madadangog sa radyo natin 89.5 FM. Ngunyan pong aldaw, sarong dakulang maray na onra na makaibahan taan sa tuyang padangat na Arsobispo sa tuyang first episode, si Arsobispo Rolando Tria Terona. Hello Antoinette, thank you so much. Salamat sa pag-invitar sa ako para sa first episode na napakagandang title, I Love You Saturday. Tutulan, talagang love na love you Saturday. Talaga po. Kasi beginning yan ng weekend, yes, di ba? Tapos na ng mga work. Amen. Oo nga eh. Pero sa amin, Saturday also prepares us for the big day which is Sunday. No? Siyempre parang may inaasam-asam kang mahal mo sa buhay, di ba? Excited ka. So ganoon din kami. Inaasam-asam namin na, makikita na naman tayo bilang banawaan kang Diyos. No? Bilang sarong simbahan. Siyempre, ang simbahan, ina natin. Kaya excited din kami. Kaya pag Saturday, di ba, meron tayong TGIF, di ba? Thank God it's Friday. Thank God it's Friday. Although sabi nila, thank God I'm Filipino. Oh, wow. So, thank God it's Saturday. So, time na, next day is Sunday. Kaya, dakulang ondra para sa Sako. Salamat sa pag-invitar sa Sako para sa interview ini. No? Thank you. Especially sa ating mahal na Birhen, Our Lady of Peña. Yes po. So, perfect po talaga itong araw na ito, ining aldaw na ini Archbishop. Takan suod ma lang, nagpuon an sa tuyang pagselebrar kan kapiestahan ni ina. Ngunyan, ang hapot ko po Archbishop, nasabi mo nga ni Subago, tiglulook forward din do permi ang Sunday. So, pag Sabado, iniisip na nindo, Domingo na makakaibahan mi ang banwaan, masimba kami. Pero ngunyan po baga kaya Archbishop na may pandemya kita, grabing maray ang pagbabago, nabawasan ang mga pwedeng magstralaog sa simbahan. Ano po ang epekto kainiyo sa Indo bilang padi? Sa bilang padi, bilang Kristiyano, bilang Katoliko, siyempre ang buhay nato, dahil natong nalilingawan, nakaugat yan, rooted yan sa faith, sa pagtubod. Ngunyan, ang pagtubod dyan sa banday lain man na kabugtakan o sitwasyon. So whatever kind of situations one is in, faith should remain alive. Kaya pag buhay ang pagtubod mo, makusog ang pagtubod mo, ano man ang sitwasyon na pagdaanan mo sa buhay, dapat ipahiling mo. Yeah, granted na kita ngayon nasa sitwasyon kang pandemya at maraming effect. Totoo yan, maraming epekto. At the same time, yun din ang okasyon na mahihilig nato kung gaano kakusog, kalakas ang pagtubod ng mga Pilipino, kan mga Bicolano. That's true. Example, siyempre, nung pandemya, nagkakaigwa kita mga restrictions, because of health protocols. Understandable, dapat naman talaga. Restrictions, movements, and gatherings, But at the same time, doon mo mahihiling na ang mga tao uhaw. Después kang ilang Domingo, siyempre, live streaming. Pero sinasabi nila, iba talaga yung presente ka sa simbahan. Yes. Nadadagog mo yung kumakanta ka, nadadagog mo yung homily, aram mo meron kang katayin, may katabi ka, And of course, dumadaan din yung koleksyon. Yes! Kitang gabos, kumakanta kita sa offertory, and most especially, yung pag-receive kang banal na communion. So, yes, it's tayo, medyo na-restrict ang movements and gathering, pero importante is, hindi namamatay ito, hindi nagagadan. That's true. Yung pagtupod niya to, yung pag-asam-asam niya to, pag-nais niya to, mamatay niya to, girare na kita sa rung simbahan. So, Archbishop, igwa po baga kaingon yan, daisin da makapasimbahan, aro nga ikatong sinabi ta, na mamundo para sa inda, garo kulang na maray ang pagmati ninda, taday na sinda, dawa gusto ko ninda magpasimbahan, mamati itong presensya. Sabi kaya, pag nasa loob kang simbahan niya, ang presensya kan Diyos. Amen. Tama. Pero ano pong mensahe ang pwede mo sa indang itawan? Itong may mga mati, may mga helang na day makapasimbahan. Yes. Actually, pastorally, talagang we have to be creative. Yes. Meron mga bagay na talagang mamimiss natin. Pero miss lang yun. Hindi naman sinabi pag na-miss mo, wala na eh. Yes. Pag na-miss mo, para puspong lang yan. Babalik yan. Babalik yan.
Kaya unang-una, yun nga, yung mensahe na ang pagtubod, dapat yan, anumang sitwasyon, o kabugtakan, nasaan ka, saan ka, dapat yan buhay. You know? So it is like a torch. You know? A torch, you go around, talagang darkness sa palibot mo, but with the torch which you bring with you, you go around, then it provides light. So ganun din ang pagtubod. So sa kabugtakan, halimbawa ng kadikluman, ng pandemya, madilim. Pero ang nagbibigay liwanag sa sako, ang sakong pagtubod. Kaya importante ang pagtubod. As in, No? Importante dahil it gives you strength. Nagtataw kang kakusugan. Nagtataw sa iyo mga direksyon. Nagtataw sa iyo na dapat ini ang katapusan. Ngayon, ang tao walang pagtubod, walang paglaom, para everything is dark. Yes. No? Ang unang expression nga, kang pag mumayo ka ng pagtubod o paglawis, galit ka. Yung anggot ka sa gabos. Sisisihin mo ang Diyos, sisisihin mo ang tao, lahat. Pati sarili mo. Sabi nga sa Pilipino, nandiyan na yan. Sikapin natin mag-adjust. Diba? Yes. Nandiyan, ang faith ay tinaw sa to. Sabi ko nga, parang sarong sulo, torch, no? Na kung saan ka man, nagtataw yan ng liwanag. Okay, so yun ang number one. We encourage people not to give up their faith, but to live out their faith more. Amen. O, yan. Number two, siyempre, sa larangan kang practical, no? Sa misa, di na pwedeng magkasararo, mag-gather. Pero kung bakit may igwa kitang live streaming. Mapalad tayo sa ating archdiocese, may igwa kitang Cáceres Commission on Communications, no? Sinda ang nagpo-provide ng live streaming. Then, kino-cross-post pa yan sa ibang station. So, hindi ko alam kung istasyon nyo, nakikicross-post sa amin. Yes po. Kaya, ay marami nag-appreciate. Ang problema lang yan, ako mahilig ako sa joke, sa homily. Pero magmula ng live stream, hindi na ako maka-joke. Kasi pag na-joke ako, yung mga tugang kong mga may edad na, mga senior sa akin, nagte-telepono ka agad, pinapakinin ako, Rolly, misa yan. Tsaka di ba judge po yun? Archbishop, judge. Very strict. Pero inaano nila ako. Kaya, pero yung live streaming, talagang kadakol-dakol ang epekto. Yes. Dakol ang epekto sa pagtubod. In other words, hindi perfect, but at least we're there. Yes. Siguro the word I can use in Tagalog is, inaalalayan pa rin tayo. Tama po. So yung mga live alalay. O sa larangan ng catechesis, wala ng mga bata. Ang sa itong mga katikisa, dahil na sila pwedeng malaw sa school. Wala lang face-to-face Ano ang ginigibo nila? Ngayon, sa mga module, nakikisama rin sila. Nakikisama, nagbibisita sila, nagigibo rin sila ng mga formals sa mga bata. No? So, the key word is, let us adapt, but let us innovate and be creative. Yes. So, yan. Papusugon palalo po. Papusugon parato. And then, gamitin niya ito ang kreatibidad na itinawag sa to ng Diyos. No? Yun lang. Ang pinaka nakakatakot dyan, yung parang nagiging parang stymied ka na, o yung passive ka. Iyo po. Yun ang masama. May mga arog po kaiyan. So, i-connect na po ito, Father Tig, sabi mo. Ngunya na nagsiselebrar kita, kapistahan ni Ina. Kadakol na wara, traslasyon, mayo na kitang fluvial. Ako po kay Father, Archbishop, saro po ako sa pag-fiesta na, Setyembre na, tiglo-look forward ko na yung traslasyon, fluvial, tamaugma, mamamati mo si presensya kan mga tao na nagtataon ng onra kina. Kunyan pong Mayo ito, paano pwede kang mga deboto, itong mga natuod magboya, na mapadagos pa man ang sa indang debosyon kiina. Nawara, dito sa nagkaigwa kami mga meeting, no? Kami mga padima in charge, no? And also with the civil, with the LGUs, no? Sa larangan ng simbahan, siyempre, hindi naman pwede totally wala. Pero yung mga major activities na duman, ang mga tao nagkakaroon, nagkakaboronyog, hindi talaga pwede. Yung klastasyon, yung fluvia. Kasi dinugso talaga ng mga tao yan, no? Nonetheless, we continue with our novenaryo, no? With a limited participation. Sa una, sa enot, bawal talaga ang mga bawal ang sungko. Hasta ngunyan, bawal ang pagsungko. Bakit? Kasi pagsungko, dinadala sa harong o sa opisina, dumanggira rin, nakakaigwa kang gathering kang tao. Transfer po. Naghahawak pa sila. Yan ang mga no-no. Yes. It's against the health protocols, no? At aram ko naman ang mahal na Virgin, aram niya ang sitwasyon niya to. Yes. So bilang sarong ina,
takulang kanyang pangataman sa sato. Kaya aram niya na maski harayo tayo sa iya, hindi natin siya matouch, pero binabasa naman niya yung puso natin. Naiintindihan niya man po ang sa tuyong sitwasyon. So, halimbawa ngayon, wala nang pagsigwa, pero may iwa kita, pinayagan ng mobile procession. Na yung mobile procession, as much as possible, dapat dumaan niya sa maraming mga kalye ng sarong barangay. No, dapat para mahiling ng tao na ayan ang mahal na ina, binibisita sila. Kung di man kita makalaog sa simbahan, at least ang mga halabirin, binibisita kita sa itong mga barangay o sitio. So that's another example, no? And of course, with the help of live streaming, patagos ang misa. Yes po. And dyan nga sa Francia, kalakol-dakot pa rin ng mga tao. Nagbutang kami naglagay kami ng malaking screen, yung LED, no? Para they can follow, para ma-maintainer ang social distancing. Sa luwas na lang. Yeah. So, as I said, we make attempts, we like to be creative in still bringing, you know, ina to the people, you know, ganun lang. Of course, hindi katulad doon dati. You know, talaga, everything is moderate. You know, lang. So, kumbaga, Archbishop, nasa satuya ang pagiging deboto man giraray. Yes. Na dawa mayo kaini yung itong mga dating nakatudan dapat mas papusugon ta pa. Kumbaga, ang challenge yaon po sa tuya. Kaya sabi ko nga, di ba, itong September, nagsisimula tayo, kinakanta natin kay Jose Marichan. Ano yun? Yes. Ito pong yung Christmas in our heart. Christmas in our heart. Pero dapat yan also Mary in our heart. Yes. Kasi September, diyan nagsisimula, Marian month din yan Birthday kang mahal na Virgin. No? Pinta kasi la Porteria sa Calabanga. Of course, ang sa tong Aulida Peña, Francia. So marami Marian character ang September. Kaya Mary also in our hearts during September. Yes. Ayan ang devotion. That is what devotion is all about. No? It is giving, offering our heart to the Blessed Mother who has given her heart to us, to the church. You know? Yes po. So, ang Archbishop, kitang mga Bicolano, na bibistado ta si ina, bilang sa tuyong parasurog. In fact, pag may mga bagyo po, naaki pa ako, naalala ko yan, dahil nag-agi sa to ang bagyo, tig-anuhan kita ni ina, tig-protektaran kita ni ina. Pero ngunyang pandemya po, dahil mahali sa mga tao, na medyo nagluya sa pagtubod, tig-question ninda, an sa indang, ang pagpadangat sa inda kan Diyos, bilang ang mga Bicolano, pig-question, ang pagpadangat ni ina, dahil digdi sa mga nangyayari sa to. Ano po ang masasabi mo, Digdiyo? Siguro magandang ang simbag ko dyan, tignan natin ang buhay kang mahal na Birhen. Aram niya ito na inapudan siya para maging sarong ina kang para tubo. It's a big honor, ako ng honor, pribileyo. Maging ina kang para tubos. Ina kang aki kang Diyos. So, i-imagine mo na dapat lahat prepared. Beautiful, di ba? Lahat okay, ayos na lahat. No? Walang peligro. Lahat ayos na. Pero, tayo man yan nahilig na ito sa buhay ng mahal na Birhen. Yes. Diba? Nang nanghidam siya kay Jesus, andyan ang death threat. Naging refugees sinda. They had to go to Egypt to run away kasi they are being threatened. Duman ang poverty. Di mo sila ang mahal na Birhen, nung sinabi, magiging inaka kang para tubos, di mo siya inilagay sa Bakulang Hotel o sa palasyo. Nagparatuktok pa sila sa mga harapan. Wala siyang Ferrari. Di mo siya tinawag ng Ferrari. No? Si Joseph, wala mang malaking wala. In other words, indang ordinaryong buhay, simple, duman sinasabuhay ng mahal na Birhen ang sa kanyang pagiging ina, ang kanyang bukasyon. Siri mo si San Jose. In other words, hindi dahil tinawag ka ng Diyos at pinag-usa mo ang grasya, is pribileyo ka na lahat aayusin ng Diyos na wala ka ng pagdadaan ng mahirap. No. Life is not that. It is not, as they sabi sa English, it is not a walk in the park. Hindi ka parang a walk in Jurassic Park pala. Mas delikado yun, kung Jurassic. Ibig sabihin lang na mga tugang, ang pagtubod, grasya kang Diyos yan. Ang buhay, grasya kang Diyos. No? Ang pagiging Kristiyano to, grasya kang Diyos. Pero naipuprove niya to na kita, mga Kristiyano, aki kang Diyos, ang pagtubod sa sitwasyon
magmadalas kang kadifisila. Duman nangihiling. Duman natin test na aprobar ang satong pagtubol. Kaya, we should not be complaining. Definitely, God cares for us. Pero ang sitwasyon nandyan. Ang sitwasyon ng mundo na hindi rin naman ang Diyos ang may kagagawa dito eh. Ayaw naman niya ito para sa atin eh. Ang tinatao sa ito, kagkaguranan, ang kakusugan. Parang hold on to your faith. Look at the Blessed Mother, ang samong ina na siya man, namatian niya ang manlaylay na kadifisila sa bitis kang krus. Kung nag-aumento siya, nagaganda ng siyang aki, duman siya. You know? So, manlaylay ng pinagdaanan ng kabahal na birin. Kaya tayo rin, manlaylay ng pinagdadaanan niya ating ngunyan, nakadifisilan, pagtiyos. Pero araw kang mahal na birhen, padagos dapat ang sutong pagtubod. Naday kita pinababayan kang Diyos. Yan talaga, duman natin mahihiling na si Maria, ang sutong inasalong para sunod. Companion, helper, encourager, guide. Di ba yan ang trabaho ng sarong ina? Yes, opo. Alam mo, pag ako namimibi sa Peña Francia, digdi sa residence, ang parating sinasabi, Mother, no, please, protect us, Philippines, province, archdiocese, with the mantle, with your mantle. Protection. Cover us with your mantle. So, padagos ang ating pamilya. So, it's safe to say po, Archbishop, based sa sinabi mo, nangunyan, ang dapat lugod na panahon na mas papusugon ta, mas pakitang magtaoning debosyon pag umaw kiina, ta siya ang mag-guide sa to. Definitely. Dahil lang yan. Kasi ang pagtubod mo personal sa Diyos. Opo. Pero di yung malilingawan na gusto rin ng Diyos na sabot ng imong makakaya, tabangan mo yung iba. Kung may nagluluya, tabangan mo siya. Palakasin mo kanyang spirit. Di ba? No? So, patawanan mo siya. No? So, maging instrumento ka para ka magkaikuha kang kakusugan, kang pagtubod, kang buhay ang sarong tao. Pag may nagugutom dahil ang dami na wala ng trabaho, ikaw kahit na paano, pinagpala ka. Hindi mo sabihin, Panginoon, ang hirap ngayon, nabawasan ang sweldo ko. Pero may tao, wala ng sweldo. So, the little you have, you share. At magugulat ka, lalong kang pagpapalaya ng Diyos. In other words, ang sitwasyong kan pandemya, dahil may inikang excuse na isipon mo lang ang imong sadiri. Dahil man. Tama. Ang panahon ng pandemya o namang sitwasyon kakadifficial, panahon para isipin mo rin paano ka makakatabang sa ibang mga tao. Yan dapat ang ating isipon. At magugulat ka kapag ginigibong mo yan, mas magiging lalo kang makusog. Tama. Archbishop, siguro ma-agree ka. Di ba po, kaya pag minsan, kung iniisip ka lang an sa dirita permi, dyan kita inaabutan ng depresyon, kamunduan. Kasi iniisip ta, maako ka ini, mamunduon ako, mayo ang pamilya ko. Pero pag inisip ta si kakulangan kang iba, na pwede tang maihera sa inda, nawawara itong pagigitang selfish, nawawara si kamunduan sa sadirita, yaon si kamunduan asin kagustuhan magtabang sa iba. Perfect, tama yan. Di ba po? Huwag natin kalilimutan niya na maski na sa kadifisilan, dapat meron magkaigwa kitang panahon o kakayahan. Hindi naman yan lamang sa pagtataw ka material na bagay. Yung presensya ko, yung kamusta ka, o yung huwag mo alalahanin niya, yung pagbati mo, yung smile mo. Yes. You know? Huwag mo alalahanin niya. Pero dapat mag-ibo ka rin. Alam mo, Antoinette, importante mga kaibigan na meron kitang mga personal projects eh. Na meron akong personal mga projects, no? So-called project, na dapat kong gibuhon kada aldaw. If I don't do these 3 things, day man kumpleto ang aking days. Ano yan? Number 1, dapat parati ako magpapasalamat sa tao. Okay. Always Sa tao say po. thank you. Of course, to God. Yes. But every day you should say thank you. Kaya minsan, binabaliwala natin yung parking boy. Yes. Abutan natin na lang 5 piso. Wala mo sa thank you, ha? Alam mo, natutuwa rin sila pag nadidig nilang may nagte-thank you sa kanila. That's true. O yung kasambahay natin. Maski na sila, swelduhan natin. Pero pag abot, thank you ate, tuwa sila. No? Of course, sa Diyos. Pag-gising mo. So, importante yan. Every day, pag dapat mag-thank you ka. The more thank you do, the better. Ikaduha, do something good every day. Okay. No matter how big or na small. bagay, maski maliit, maski saridit, basta do something good.
No, magpa-smile ka, magtabang ka, magkano ka, but do something good every day. At ikatulo, na sa akin importante, make people smile or laugh. Kaya pala malagi ka nagjo-joke, Archbishop. It lightens up the, yes, alam mo, ang humor, sa Pilipino, tayo resilient, di ba? Yes. Ang resilient naman sa resilient yung Bicol, yung itong pag natumba, matinag ulit. Oo, gano'n, no? Bakit tayo resilient Pilipino? Sa dalawang bagay. Because of our faith, cheering man because of our humor. That's true, Archbishop. Sabi sa gitna ng pandemya o tapon, nagkakapag-joke pa tayo eh. No? So initulo, nakakatabang yan. Nakakatabang. Hindi lang sa kung sa diri, para sa mga tao. So ang ating mahal na Birhen, ina siya, talagang pasurog doon. Siyang kaiba niya to na inaalalay na tayo. Okay po. Ngunyan, Archbishop, dahil nga ni nasabi ta po, mga akan subago nasabi ta, mayo na katong mga siring na traslasyon, mga itong dating pagselebrar ta, may mga aki ngunyan na dito kaya po aram kung hanggang no arin matagal ining arog ka ini yung sitwasyon ta, na paano ta sa inda iistorya bilang Katoliko po, bilang deboto ni ina, paano ta sa inda papapusugon man giraray, an sa inda man sa diring devotion ki ina, dawa na nga ni mayo na itong, ako po kay personally, nagkusog na maray si devotion ko dahil duman sa mga nakagawian kong aktibidades. Pagtraslasyon, maiba ako dyan. Pagmisa, novenaryo, ma-attend, kukumpletohon mo. Fluvial, madalan. Nakatong arog ka ito na nagpapusog kang devotion. Paano po iyan sa mga bagong henerasyon? Ngayon, ini-encourage namin ng mga parents, number one, siguro paagi sa mga live streaming, o yung mga previous mga video, pahiling sa mga aki. No? Kaya yung ako, nagbensahe ko, no? Meron throwback. Throwback ang tawag, di ba? Throwback. O throwback. Nakikita mo lahat, tandun lahat. So, mahiling ng mga bata yan. Dahil totoo yan. Pag ang aki, nawalan na siya ng memorya, nawalan siya ng sense of history, malabo na yan. Hindi na siya magiging mapasod sa pagtubod. Pero pag nahihiling niya sa video, sa live streaming, at least nasa isip nila yun. No? With that, gusto nila magpartisipar, pero hindi nga pwede, pero at least nakikita niya. Ikaduha, sa harom, si ina, nanay, si tatay, pwede maglaog kang, mag-put ng imahin ka, mahal na Birhen. And then, aki, magdubi na ng Peña Francia. They can do that. Diba? O. Kung kaya, sa abot na allowed, madaradidang ng mga aki sa simbahan. Siyempre, naka-face mask siya. Pero mahiling lang nila mga tao, panlaylay na tao. Mahiling nila yung mga aking padagos ang kanilang pagbenta ka mga kandila. You see? So, hindi maganda yung kunwari, totally, di na sila in touch. Dapat, in touch pa rin ang mga aki. Let them see, let them hear, let them watch, or let them participate. Sa abot na kailang makakaya. Pero dahil lang yung Dari, sige anak, manood ka na lang ng TV, ibang programa, mayo ng religious sa harom. Yan ang damaging yan, spiritually damaging. So, nasa magulang din yan. Nasa magulang. So, we encourage parents, na ang kanilang maki, as far as they can be allowed, to bring them to church, or to show them yung mga nakaraan traslasyon, gano'n. And then, may ibang aktibidades to follow, ibang aktibidades, through via live streaming. Archbishop, kadto pong nagmass ka, if you remember this, sa St. Anthony of Padua, nasabi ni Father Glenn Duman, which made me sad, na 75 years old is the age of retiring. It made me a bit sad. Pero at santa po yung pag-ulayan. Ang hapot ko po dyan, so kumbaga, iniyo sinasabi, last na iniyong year mo as Archbishop. Pero how has your being Archbishop of the Archdiocese of Cáceres made your faith stronger? Not just si faith mo ki God, but also your faith ki ina. How has it changed your... ang una muna, yung age ng 75 anyos, sa canon law, sa batas kang simbahan, ang mga obispo, upon reaching 75, should give tender the resignation, courtesy resignation, mandatory resignation to the Holy Father. No? So, lahat ng obispo.
Ngunyan, ang Santo Papa, nasa sa iya magdesisyon. Okay. Kung sabihin niya, okay, tinatanggap ko, tomorrow, mag-appoint na ako ng bagong obispo. No? O kaya, pwede sabihin din na, okay, I accept, but stay put. Diyan ka muna. Till such a time na makakakuha kami ng kahalili mo. No? Pero sa ngayon, nagsurat na ako kay Santo Papa, sa ngayon, para sabihin ako na, stay put. Now, when we do not know, stay, basta dito, ikaw pa rin Archbishop dyan. No? So technically, nagsabit na ako, pero you continue as the Archbishop. That's great news po. Yeah. Second, this is my third or my fourth ecclesiastical territory in Dice. Naging auxiliary bishop ako kan Manila 1 year and a half, Cardinal Sin. So I have my own cathedral, I have my own district. Nanday pa dinidivide ang Archdiocese of Manila, 4 district yun. Ang isa ko yung pinakadakula, yung PPLM, Pasay, Parañaque, Las Piñas, Muntinlupa. More than 1 million people. So, ako nang namamahala noon. Of course, si Cardinal lang Archbishop. Kami auxiliary bishop. Después, na-assign na ako sa Malolos. Yan ang tinatawag niya mong residential bishop na. Ikaw na talagang boss, spiritual ama doon. No, ganun. So, I was there for 7 to 8 years. No? And después, sa Infanta. It's very small. Infanta, Quezon. Mga around 30 pa lang, 20 parishes lang. Opo. Ang pari ko, mga 30 lang. You know? Pero mission. Yeah, I like the mission. So, you get to be with people more. Yeah, tsaka boat to boat siya, bangka ng bangka, sityo, simple tao, mahirap na tao. Kasama ko sila, gano'n. And I was there for 8 years. Akala ko, doon ako mag-retire kasi I really like the mission. You know? Till the Holy Father says, no, you go to Cáceres. Siyempre, ako bilang sundalo ng Panginoon, wherever the Lord sends me. No? Pero lahat yan, ng diocese, saro lang naman ang nasa isip ko. Bahagi yan ng sakong pagsimbag, kasi Jesus nagsabi sa sako, come, follow me. Okay. And wherever I go, wherever I send you, you follow me. You know? So, yan ang number 1. No, kaya ipadala ko sa Mars, punta ako sa Mars. And I look forward to that. Pagpunta ko sa Mars, may dala ko Mars chocolate. You know? Parang ang pag nagpadi ka, hindi ka na sa ibig sa diri. Yes. Hindi na, it's no longer yours. No? You open your heart. No? And para sa akin, the more you open your heart and the more you are open to everything, mas wider ang imong horizon. That's true. Ako gusto, meron akong yung excitement sa tinatawag nating exploration. No, parang mag-explore ka, kaya I don't know people, I don't know. Sabi ko nga, ba't ako kaya na-assign sa Cáceres? Alam mo, ang simbag ko doon, saro lang, mahal na Birhen. Kasi ako, Carmelite, so Carmel. Sa Manila, Immaculate Conception. Sa Bulacan, Immaculate Conception. Sa Infanta, Carmelite, mahal na Birhen. Kaya sabi ko, siguro sina ang nag-apod sa kuda. Dito ka naman. Dito sa amin. You know? And definitely, my stay here is also something very spiritually fruitful. I love the people. The people are so nice. The food is so good. Yes. And the weather, may bagyo kita. Pasaryan naman tayo sa bagyo. You know? And it's very, I really feel very much at home here. You know? And I like languages. Kaya ang first thing I learned is, first thing I did was to learn the language. What's the first word, a Bicol word you learned po, Archbishop? Masiramon. Masiramon. Hindi, alam mo first word? Ano po? Sa totoo lang? Laing. Laing? Bicol lang laing? You don't say laing, no? Natong ang sabi mo lang. Where did that laing come from? Saan galing ang laing? Tagalog ba yun, I do not know. So, food yun, laing. Pero natong ang tawag yun. Di ba ang laing origin dito? Yes po. Ang di ko lang medyo, how would I put it, kaya is, at least pag maraming, yung gata. Yung gata. Mahina ako sa gata. Pero by and large, culturally, especially spiritually, the faith of the Bicolanos, very makusog. Tsaka joyful faith. Joyful faith. At saka sila talagang andam na magtabang sa simbahan. Ang said ng pagkamot sa mga padi, you know, anything about ina, devotion kay ina, you know.
Kaya ako, after the Mass, I say special prayer to the Blessed Mother for the Bicol region, especially for our customers. So it has helped me spiritually, strengthened me physically, spiritually also. Kaya nga, I continue. Yes po. So, great news po yun na you stay pa as our Archbishop. We have to take a break po, a commercial break. But, when we return po, kung paano ba tayo, yung mga Katoliko, paano kami po, Archbishop, makakatabang bilang Katoliko sa satuyang simbahan? Sa satuyang pagbabalik, sisimbagon yan kan satuyang Arsobispo. Sa pagbabalik kang I Love You Sabado. Diyos marhay na aga po liwat. Nagbabalik kita sa satuyang programa, ang I Love You Sabado. Kaibahan taman girarayan sa tuyang padangat na Arsobispo Rolando Tria Terona. Archbishop Rolly na lang. Archbishop Rolly. Kapangalan mo po yung... 1L lang ako eh. Kapangalan mo po yung papa ko. Rolando din po siya. Kasi pag double L, yun yung bagyo eh. Ay, oo nga. Kaya ako ROLY lang. Yun talaga ako. Only 1L. Single L lang po. Yes, single L lang. Okay, si Archbishop Rolly po. Archbishop, kanina po, bago tayo mag-break, ang tanong was, ano yung pwede naming gawin bilang miyembro ng simbahan para makatulong sa simbahan, sa inyong mga pare? Ang unang-unang gusto naming gawin ninyo bilang mga Katoliko, mga Kristiyano ay, yun nga, isabuhay, hawakan ang indong pagtubod. So, continue living your faith. So, something very personal yan. Ikaduha, sa abot ng indong makakaya, tawagan ng simbahan. Because, realistically, apektado rin kami in terms of material resources. Kasi pag meron kang parokya, you have to pay for electricity. Di ba? May budget ka sa salaries ng mga sekretary mo, ng mga alalay mo. Tapos yung mga maintenance, day-to-day. And then yung sa padi, personal needs niya. Ngunyan, kita sa Pilipinas, umaasa lang ang parokya madalas sa mga abuloy. So, unlike sa States, may wasin ng envelopes. Sinda, maski day sila mag-attender sa misa, but they send the envelope. Ayun sa Amerika. Kaya sa Amerika, di man sila gano'ng apektado. Lahat ng mga parishes, tanongin mo. Sabi lang, maski walang parishioners, but still their contribution continues to come. O kaya may nagpo-collect. Pero di man yan ang kultura natin. Tayo, nagtatabang, naguhulog sa abuloy, pag kita presente. Di ba? So, yung iba, they still go, maski di man sila mag-attender ka misa, itinatao sa opisina. What I'm saying is, kung kaya natin mag-contribute kahit paano para matabangan ng simbahan, well and good. Salamat po dyan. Kasi kailangan din talaga ng kami dito sa opisina ko, nagtataw kami ng mga mass stipends sa mga padi. Kasi ang padi rin, ang parokya, umaasa sa mga nagpapamisa. Diba? Sa offerings. Ganyan, halos wala ng offering. Pero mga parokya, mga tao naman, mababait, nagtataw sila ng mga food items para matabangan ang parokya. Kaya dito sa opisina, nagtataw kami ng tao dito, mass stipends sa mga pading may pangkaipuhan o may pangangailangan kang misa para padagos ang kanilang pag-celebrar kang misa. So, aside po palanduman sa pagtaon ng kwarta, dakulang tabang sa Indo na makusog man girarayan sa muyang pagtubod. Kaugmahan po yan sa Indo. Actually, yun ang number one. Yes. Yun ang number one. Day dapat magluya, kundi dapat padagos sa harom, padagos ang pamibi, sa ugurang padagos ang debosyon sa mahal na ina. Yun ang, because that prayer will strengthen the church. Sabi ko nga sa iyo, na ang simbahan nagiging makusog sa sitwasyon kang kadifisilan. Hindi sa
sitwasyon kang komportable. No, sa sitwasyon ng kadifisilan, duman, nagiging makusog ang simbahan. So, namati mo po ba, Archbishop? Personally, namati mong medyo nagluya talaga ngunyan ang pagtubod, nagluya, nagbawas. Well, ang sabi ko nga, hindi nga nagluya. Mas nagkusog pa, nagkusog. Yes. Oo, makita mo na wala talaga ako nahilig. Ang nahilig ko sa mga tao, yun, they are not physically present, pero it does not mean na wala na silang pagtubod. If you go, halimbawa sa Quiapo Church, no? Okay. Alam niya itong Quiapo Church, di ba? Ang mga tao naglalao para sa Nazareno. Pero sinaran, anong ginibo ng mga tao? Sa harap, in front. Ano ba in front? Atubang? Atubang. O sa Atubang, si Baldo, sila nanunubina. Yes. This is the same here, no? Hindi sila makalog ng gabos. Yung iba nasa labas. Init-init. Pero mainit siya. Pero andun sila. O Sacramento Kakumpil. Pag ginigibo namin yan, mainit. Andun din ang mga tao. So, faith is alive. Very much alive. At yung tinatawag kong paha-uhaw, mahiling mo yan, mauhaw ang tao. Uhaw ang tao. Kaya lang, siyempre, ito ang realidad. So, we try our very best to help yung alalayan natin para maramdaman ng tao na ngunyan ay kapestahan kang mahal na ina. Ngunyan po, Archbishop, dahil dyan sa sarabi mo, gaano ka-importante ang pagpangaji? Aram ko simpleng hapot pa yan, pero gaano ka-importante? Simpleng hapot, pero bararam ang sinusimbag dyan. Una, dapat unawain niya to, maraman niya to, ano ba ang pangaji? Kasi tayo, pag sinabing pangaji, ang nasa isip niya to is maghagad. To ask, petition. No, yung gusto ko yan, bigyan mo niya, puro hingi. No? Naligawan niya to na ang pagtubod, and sa kabos, sarong relasyon. Prayer is relationship. Yes. Relationship. Anong relasyon? Relasyon niya to na may igwa kitang Diyos, kagurang ng Ama, kita mga aki. Kita mga aki. No? So, yun ang energy niya tong dahil dapat malingawan. When I pray, I activate, I live out, sinasabuhay ko yung relasyon ko sa Diyos ko na nag-ibo sa sako. Yan ang number one. Di ba sabi ni Jesus, dahil ka mo mag-worry kung anong kakanon, anong isusuot. Look at the birds in the sky. Na mga gamgam, dahil man sila nagtatanong. Pero mga ang Diyos, pinapakakansinda. Yes. Look at the mga burak. Look at the flowers. Dahil man sila nagtatahi. Pero ang mga burak, mas bagay yung pa, mas maganda pa sa mga pinakamagandang damit ni Solomon. Ang gabos na yan, magaganda. Magluluya, malalanta lahat yan. And then, ang sabi ni Jesus, hanapon nindo ang kahadian kang Diyos. Ang kahadian kang Diyos, yan ang para hanapon nindo ang relasyon nindo sa Diyos. And then, ang gabos na yan, itatao sa ito. So, once we establish that na pag namimibi ako, iniyang sa kong pagsaboy kang relasyon sa Diyos, ngunyan, ang Diyos, magtatao sa ito kang kapusugan. Atabangan kita. Atabangan kita. Kaya nga importante ang pag-ibig na kasi ang tao, masyado tayong limitado, helpless. Walang magagawa yung pera. Ang daming mga nagadon, mayayaman. Ang kwarta ba nila nakatabang sinda? Nagkadon din sinda. Diba? Gumusta ng milyones, pero nagkadon din sinda. Sabi nga ni Ibi, ano yun? The money was left. No? Parang di man nakasunod ang kwarta sa inyo. So after a certain point, nakakatabang yan. Pero at the end of the day, ang Diyos lang talagang makakatabang sa atin. Tama. Yan. Kaya importante ang pangaji. Ang pangaji nagtatao sa ito, kakusugan ang espiritu, nagtatao sa ito na dahil patapos ang gabos. No? It gives us hope. It strengthens us. So, sabi nga sa Tagalog is, yan ang panghawakan natin. Panghawakan natin yan. Yan pangaji. How do we pray po? How should we pray? Well, Jesus says, this is how you should pray. Sabihin mo do, Ama niya mo. In other words, recognize that you have a God. So, very practical. Pag namimibi ka, dasalon mo ang Ama niya mo. Kang mabuti. Hindi nagmamadali ka. And think of every word. Our Father, you are in heaven. No? Tapos, give us this day. Talagang naghahagad ka ng mga biyaya, ng balaw, ng grasya para sa buhay mo. So, pray from the heart.
Pray from the heart. No? Hindi man kailangan na malaog ka sa basilika o sa katedral para magpamimbi. Pray wherever you are. Importante you pray. Archbishop, feeling ko po ngunyan, ang hapot kang mga tao sa tiga-atubang tang pandemya. Is there still hope? Should we still hope for a better future? Ano ang assurance kayo ni sa tuya kan Diyos? Merong kasabihan sa Latin, dum spiro spero. No? While I breathe, I hope. No? Sa level yan ng human life yan. Pero sa faith, mas pararon. Kasi ang balaog na itinaw sa to kang Diyos, kang kitabo niya gaan tuloy. Paglaom, pagtubod, pagkamuot, paglaom. Kasi may mga taong wala silang hope eh. Kaya nadidepress, extreme nagsisuicide. Yes. Pero pag may hope ka, kaiba ang pagtubod, aram mo na pansamantala lang to. No? Pansamantala lang to. Magkakigawa kita ang mas magayon na buhay. O kaya, sa kasabihan, no? Behind the dark clouds, uya ang sun. Light. You know? So, importante sa atin yan. No? Pero wag naman natin may isang isipin na, kasi may mga tao masyadong palaisip. Live your life, normally. But, siyempre, may protection. That's true. May protection yan. Para sa basketball, kaya sabi ko kanina, di ba, yung adaptation mo, doon nakikita ang maturity kang tao, yung abilidad kang tao, how to adapt. No? At saka di ka dapat do not play with hope in the sense na magre-risk ka. No, be prudent ka. Alamin mo sarili mo. Dito walang payabangan dito. That's true. All of us, dapat magpakumbaba kita. Lalo nga niya ng pandemic. Yeah, magpakumbaba kita na nandito ang ngayon. But we try our very best to fight it in the best. Kaya halimbawa, nangangajit tayo. Magkaroon na kang kaguranan, kang bulong, no? Ito na ang bakuna. Ayaw naman magpabakuna. Paano yan? Diba? So, dapat we have to follow kung ano makakatabang sa ngayon. Delta variant, mas seryoso. And therefore, mas dapat stricto tayo sa diri. Kung di kailangan lumabas, huwag na lumabas. Diba? Kung di kailangan makapagsalamu sa tao, huwag mo na gawin yan. No? Pero we understand also na very difficult. Kasi kailangan mabuhay. Yan nga sabi ko na mas importante sa sitwasyon mo niyan na mahihiling ang satong pagtabang sa tao. In my little way, I have my own personal program. I call it COW. Diba, merong community pantry. Pag nagko-community pantry ka, ang dami mong supervision dun eh. Diba, kasi pabalik-balik eh. Diba? Diba, tapos magre-repack pa nun, yung programa kong COW, nung pa yan, nung batang pare pa ako, hasta ko niya ko saan, it's charity on wheels. Dahil mo, sa sasakyan ko, parati ako nagdadara ang mga food packs. Ngayon, meron ko dyan, mga food so, hanggang ngayon po, meron ka lagi sa sasakyan mo? Nagdadala ako parati. Kapon, lumabas lang ako. Sabi, driver, meron ako mga 1 hour. Sabi, alika, kawang-gawa tayo. Ang tawag ko, ina-kawang-gawa. So, dumaan kami sa Kabaligan, dami ng padyak eh. Pero priority namin, mga padyak na senior. Okay. So, sasabayin namin, abot ko ng isang tawag dito, isang food pack. Anong usual reaction nila, Archbishop? Iba-iba. Mabisa nagugulat. Bisa, salamat po. Ay, Diyos mabulos mo gano'n siya. Kasi nakikita mo, pagod yan eh. At least, meron silang pangsay. Meron ng sardina, yung noodles, usually binibigay. At least to help that. But I also do that when I go, kunyari, sa Garchitorena. Mas marami doon kasi sa bundok na yun eh. Tapos mga bandang hapon, pag pauwi na yung mga magsasaka para pagod sila. Tatawagin namin. O kaya mag-ina, tatawagin namin. Doon bibigyan lang namin sila ganyan. Little things. We have to share. Tapos mga biscuits sa mga bata. Chinelas sa mga bata. May mga friends naman ako na alam nila programa ko yan. So constant nagsusupport po sila sa'yo. Constant yan. Constant yan. Yun. But I do not give dito sa Rashid kasi dudumugin ako dito. Totoo po. Tsaka, surprise na lang. Gano'n. Kaya mga reaksyon, iba-iba ang reaksyon. Pero marami nag-i-English. Wow! Thank you! Gano'n. May nagtanong nga anong partido kayo?
Hindi na kilalang Archbishop ka po. Sa mundo kasi. Anong partido ka? Hindi ako. Kanin Archbishop, na-mention po yung about sa suicide. Lagi po yan ngayon, Archbishop, nating naririnig. What's your take on that? Well, because of the situation, depression, no? Actually, ang suicide, ibig sabihin niya is parang ang feeling ng tao is wala nang tumutulong. Talagang give up na, parang end na. Kaya, ano tawag dito, parang feeling nila either useless na sila, helpless na sila, this is the only step. Kaya meron kitang obligasyon talagang to look after each other. Yes. May obligasyon kita, may kaipong kitang tabangan, talagang pangatama ng kada sa to. That is the best way. Kasi marami dyan is ang feeling ng loneliness. That's true. Ang ganyan, ng loneliness. Pero some people would say po, sabi nila, kapag daw you talk to people na undergoing depression, as much as possible daw, wag mo silang kausapin about God, about faith. Do you agree? Well, hindi ko, because I'm not a doctor, no? So Yeah. I'm not even a psychologist. Yeah. No? So first time I've heard about that. No? Kasi ang tao naman, iba-ibang aspeto. That's true. Ang tao, merong aspeto spiritual. Siguro, pag nag-talk about God sa mga taong from the very start, wala naman sila sense of God. Useless lang yun, di ba? Pero sa mga taong maaaring siguro may dasid ng sense of God, pero nakaigwasid ng mabugat na problema, malay mo, baka yung pagtataram ko ng Diyos, baka trigger na openness sa kanila, you see? So, hindi man ako expert as a medical or professional, doctor or psychologist, Pero, I'm just surprised to hear that because iba-iba ang tao Iba-iba ang tao For some, it might help. At saka, it's how you say it. That's true. It's how you say it. Sa akin, importante is yung maramdaman nila na dahil sila nagsosolo. No? Sabi nga, minsan, ano yung kanta ni Bon Jovi? You say it best when you say nothing at all. Di ba? O, yung gano'n minsan yung just being there, okay, hawakan mo lang yung kamay nila, maramdaman nila nandiyan ka. O, di ba? O, yung mga, yung tawag dito, mga boyfriend, girlfriend, di ba? Yung kanila. Yes. At cliche, basta nandiyan ka lang. No. Ganun. Diba? Kaya ko, basta andyan ka. Oo nga Sabi nga niya siya, alam mo, ang pag-ibig daw, mabigat ang buhay, di ba? Yes. Ang pag-ibig daw, parang kasing bigat siya ng balde ng taho. Pero anong mabigat, ipagsisigawan mo pa. Di ba? Saan mo nakukuha yung mga joke mo, Kasi Archbishop? mahilig ako sa taho Gawa mo. Father yan, Kidan Vegas yan. Mga batang pare, marami niyan Siguro na ako, wala. Nung una, marami rin ako niyan. Ngayon, nakakalimutan. Mga jokes po. Oo, mga Kasi ako madali kong makalimutan, Archbishop. Dapat ulit-ulitin mo yan. Uulit-ulitin ko. Para kagaya mo po, makakapagpasaya din ako ng iba. So yun, basta importante communicate tayo sa tao. And then let them feel na andito tayo. Kaya importante rin yung even though sabi stay at home, pero connect with them. Di ba? Physically, I'm alone, but I can connect with them to cellphone. Di ba? That's true. Bilang last pong siguro mensahe sa mga naghihinanyog nagdadalan sa tuya ngunyan. Ngunyan na nagsiselebrar kita kang kapiyastahan ni Ina, ano po ang mapapaabot mo sa indang mensahe ning paglaom as in para mapapusog palaloan sa indang pangtubod? Ang masasabi ko lang sa panahon ngunyan ng pandemya, mas lalong kailangan natin ang sarong ina. We need a mother. We need our physical mother, our blood mothers, of course. No? Pero importante, we need our spiritual mother. No? Yes. Ang ating mahal na Birhen. Ang mahal na Birhen naman, dahil lang siya ina sa itong parang tubos. Siya ina niya to. So bilang our mother, paano siya kang pangataman para sa stulgabos. Importante lang is, let us believe in her. Let us trust her. Nagigibuo niya ang kanyang katungdaan bilang ina para sa itong kabutihan, kagalingan, kabuhay. Siyempre, ang kaguranan ang talagang, ang Diyos ang talagang powerful. Opo. Kaya padagos ang sa itong pamimig sa kaguranan. As I said, ang mahal na Birhen sa itong pasurog, kaya okasyon ini para magpamimig kita sa kaguranan na madaog na iting pandemya, mabalik kita sa itong buhay na normal, and the Blessed Mother is there kay Banyato Mahal na Birhen para tabangan kita kada aldaw kang sa itong buhay. So,
since first, po kay Aniyo, pilot episode, pwede po mag-request, Archbishop, kung i-bless mo itong mga naghihinanyog kan sa muyang programa. Kaya, sure. And at saka, boss, mga tugang, salamat sa pagpartisipar din sa programa ni Antoinette, no? Thank you very Saturday. much. Para sa ko, sarong dakulang odra na ako ang first guest digdi sa programang ini. Sabi ka ni St. Peter sa aklat kang gawa o Acts of the Apostles, gold and silver, ginto o pilak, mayo ako, pero ang mayroon ang mekomegwa ko, itatao ko sa Indo. Yun ay si Jesucristo, ang ating kagurangnan. Kaya I pray that the Lord bendisyon ng indong mga pamilya, itaw sa indong pamilya ang marhay na salud, itaw sa indong prosperidad sa buhay, especialmente ang pagkamot sa saro-saro, siriman ang pagkamot o ang kagusugan kang pagtubod, lalo na sa panahon mo niya. So may Almighty God bless all of you sa ngaran kang Ama, kang Aki, kang Espiritu Santo. Amen. Amen. Thank you very much, Archbishop. It's an honor. I'm beaming with gratefulness. Wow, my heart okay is lang. so happy. Thank you po. I'm also happy. Yan po ang pakikipag-ulay sa satuyang Archbishop Rolly Terona. Liwat po, salamat sa indong paghinanyog sa programa tangon yan. Sarong dakulang onra na nakaibahan ta si Archbishop. Lugod maging maugma, pano nin paglaom, asin pagkamuot sa kapwa, sa tuyang pagselebrar kan kapiestahan ni Ina. Diyos mabalos po. I love you, Sabado.